2:15. Isinulat ko ang mga ito upang malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos. Ang Bible ay dapat humubog ng tamang ugali. Effect ng Bible. Ano nga ba ang effect sa atin ng Biblia? Lord, salamat po dahil mayroong mga salita na maaari naming pag-aralan, gawing batayan ng pamumuhay. Turuan niyo kaming unawain ng dapat at marapat at magandang talab nito sa aming pamumuhay. Kayo po ang mangaral, kayo po ang magturo, kayo ang mag-ayos ng aming isip, magpaliwanag. Kayo po ang aming dinadalanginan, sinasamba at tinatawagan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang effect ng Bible. 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So sikapin doon na maging tama ang paggamit sa Biblia. So kung may itinuturong dapat tamang paggamit, therefore merong maling paggamit. Kung merong magandang effect sa tao ang Bible, meron ding maling effect ito. Ano ba ang dapat effect ng Bible? It should be spiritual growth into Jesusness. Yung binabasa mo yung Biblia, pinag-aaralan, ina-apply, mas nagiging kawangis, kamukha, katulad tayo ni Jesus. Hindi ng iba. Which really means that ang effect dapat ng Bible sa atin is kind and loving behavior. Jesus style na application of biblical teachings in daily life. Marami kasing styles ng application, maraming styles of interpretation, but the important thing is that the interpretation and the style be patterned after that of the Lord Jesus. Dahil siya ang tunay na wangis ng Ama sa langit, siya ang nagpapatotoo sa katotohanan ng Diyos sa langit, siya ang binigyan ng misyon na maging daan, katotohanan at buhay. Kaya hindi na siguro marapat pa na pagtalunan kung sino ang dapat pinaka-sukatan ng pagbabasa, pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga karunungan sa Biblia. 1 John 2:3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At anong mga utos yan? Na ibinigay at nilinaw through Jesus. And that is our addition to the verse. Paglilinaw, kasi maraming utos din eh. Sa Bible, ang dami-daming utos. May mga utos na pinahayag ni Moses, bagay sa kanilang lahi, sa kanilang panahon, sa kanilang pangangailangan. Pero marami mga utos na yun ay inalis na ni Jesus. May minodify, tulad sa Sabbath. So, okay ka pa rin mag-Sabbath, pero okay din na hindi. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi na masyadong mandatory tulad ng panahon ni Moses. May mga hindi ka pwedeng kainin noong panahon ni Moses na sinabi ni Jesus, ang totoo ay hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig ng tao, kundi kung ano mga salitang lumalabas dito. So naging lenient na, pero hindi naman ibig sabihin ay pwede mo nang kainin ng lahat kahit na masama sa iyong kalusugan, pero it doesn't harm your spirit anymore, maybe only your body. Sa pagpapatuloy ng verse, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ubod ng linaw. Sino man ang nagsasabing siya sumusunod sa Diyos, dapat ang sinusundan niya yung halimbawa, katuruan, at paglilinaw ng kahulugan ng katuruan ni Kristo. Si Jesus ang standard, sukatan, timbangan. At ang Bible ay dapat nagpapahesus ng ugali natin. Nagpapabait, hindi nagpapasungit. Sadly, there are many people na ang effect sa kanila ng Bible sumusungit. Nagiging palahanap ng kamalian ng kapwa, palahusga, laging galit, laging na-offend. Hindi dapat yun ang effect. Ang effect dapat pampabait. Ano pang dapat na effect ng Bible sa atin? Freedom from oppressive, suppressive, and repressive un-Jesus teachings and practices. Sa religious doctrines, even in Christian doctrines throughout history,
Maraming katuruan ang salungat sa tunay na diwa ng katuruan ni Kristo. Mga katuroang nakakapang-api, nakakasakal, nakakapagpasikip ng dibdib. Mga katuroan na alam mong hindi mo magagawa pero nagpe-pretend kang ginagawa mo kasi baka magalit sa iyo ang ibang kapwa mo mananampalataya, and therefore it forces you to go underground with your reality, and it forces you to become hypocritical, which Jesus does not want. Isa yan sa mga lagi na lamang na tinutuligsa ni Jesus, hypocrisy. Paano nagiging hypocrite ang mga tao? Kasi yung hindi nila kayang gawin, nagpe-pretend silang nagagawa nila para lang wag silang mapintasan, wag sila maitiwalag, pero hindi na yun ang totoo. At pag sinabi ni Jesus na dapat hindi pa ka-hypocrite, ibig sabihin din nun, dapat maging totoo ka. At kung maging totoo ka, hindi mo dapat ilihim ang katotohanan. Kasi, pag sinabi sa'yo hindi ka dapat maging hypocrite, dapat walang punishment yung pagiging truthful. Yung pagiging totoo sa sarili, yung pagiging makatotohanan, pagtatanggal ng mga balat kayo. Pero kung paparusahan natin ang mga nagpapakatotoo o nagsasabi ng totoo o nagpapahiwatig ng katotohanan ng buhay nila, mapipilitan silang itago yun. Therefore, they will become hypocritical. Paano sasalain ang lahat ng katuruan? Kasi sa tinagal-tagal na isinulat ang Biblia ang libu-libong taon, tapos 2,000 taon na ng Christianity na nakasara na yung Bible, pero ang daming inimbento, idinagdag na mga turo ang simbahan, lahat ng iba't ibang mga Christian denominations, dahil sa response nila sa mga panangailangan ng kanilang panahon, ng history, ng buhay nila, meron silang mga ginawang policies. Paano yan sasalain? Use the Jesus filter. At yan, kung idodrawing natin, tulad ng drawing na ito ni Ed Davad, mga doktrina, mga teachings, mga kung ano-ano kaugalian, parang ihuhulog mo sa salaan, yung listayan ng buhangin sa construction, di ba? Yung mga pino lang ang lalampas. So dapat yung lumalampas lang sa butas na korting puso, meaning yun ang puso ni Jesus. Yung mga teachings, lahat before Jesus and after Jesus, salain kay Jesus, at yung dadaan lang, yung effect ay loving, kind, forgiving, accepting, yun na lang dapat ang maging pamantayan sa buhay. Kasi kung hindi natin gagawing salaan si Jesus, sayang naman ang pagpunta niya rito para lang siyang dumaan na hangin, tas wala rin lang palang effect. Dapat siya na ngayon ang standard. Lagi nating sinasabi, meron tayong dapat na gawing desisyon. What would Jesus do if Jesus was going to make this decision? Meron tayong dapat na i-deal na problema. Paano i-deal yan ni Jesus? Meron tayong dapat kausapin. Paano yan kakausapin ni Jesus? Dapat si Jesus yung filter. Because all so-called Christian learning and activities should end in Jesusness. We become more and more like Jesus. Hindi pa nga ganun kadaliing gamitin ngayon yung word na Christian kasi ang dami ng kahulugan. At saka ang daming denominasyon na Christian din ang tawag. At ang dami mga turuan, mga doktrinang nagbabangga-banggaan even within the Christian community. Kaya hindi na masyadong descriptive at hindi na masyadong precise yung word na Christian. But when you say Jesus and Jesusness, you know that the standard is only one because Jesus gave only one law, and that is the law of love. So pag ipinagpipilitan sa iyo ng mga mahilig sa Sabat na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay pag Sabat, hindi ka pwedeng maghugas ng plato, magtrabaho kasi Sabat, sasalain mo kay Jesus. Anong lalabas? Man was not made for the Sabbath, but Sabbath was made for man. And Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin ko ano yung loving, ano yung comforting, restful, useful, fruitful, yun ang gawin mo sa Sabbath. Kung ano man yun, sa sarili mong personal na buhay. Kasi pag pipilitan mo pa rin yung Sabbath na yan, legally, authoritatively, dogmatically, para namang hindi dumating si Jesus na sinabi na niyang, ang Sabbath ay para sa inyo, sa ikabubuti nyo. So kung ikabubuti nyo, huwag magpahinga ngayon, meron kayong gustong gawin, di yun ang gawin nyo, yun ang mabuti para sa inyo. Pag in-ignore mo yun, parang hindi namatay si Jesus sa krus at hindi nabuhay na muli. Kaya mahalaga na si Jesus ang gawing salaan ng anumang katuruan. Kasi maski sa Bible, may iba-iba ring pananaw. Halimbawa, si Paul sumulat sa mga kababaihan sa Corinth, pinagbabawalan niya magsalita sa church.
Kasi sa particular church na Corinth na yon, ang gugulo ng mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin na yung utos niya na yun sa Corinth, utos siya sa lahat ng churches. Sa Ephesus, kung yung mga babae doon ay mga matitinot, hindi magugulo, hindi sila sakop ng utos na yon. Ni-universalize kasi lahat, pati kung gaano kahaba ang buhok ng babae, etc., etc. Samantalang yung mga sulat na yan ni Pablo, yung mga katuruan nila yun, may mga particular events and particular situations doon sa mga churches na sinusulatan nila na angkop yung katuruan na yon. But to universalize it and apply it to all people at all times in all places would become oppressive. Sometimes suppressive, sometimes repressive. Kaya importante na gagamitin ang Jesus filter. After all, what will be your problem with that? Si Jesus naman talaga ang Savior. Siya ang way, truth, and life. Galatians 5:1-4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Saan? Sa isang katermang law ni Moses. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So yun daw, nananalig na kay Kristo, pagkatas paghahalu-haluin niya yung teaching ni Jesus at yung mga dating kautusan ni Moses at ng kaugalian ng Israel, nagiging parang bulang lang na halo-halo. So kuminsan maluwag, kuminsan hindi. Kuminsan yung papayagan ng ganitong uri ng activity, kuminsan hindi. Kasi nga ang dami-daming naipon na kautusan na angkop sa panahon nila, pero hindi laging angkop sa lahat ng panahon. Kaya si Jesus, pinalaya ang mga tao mula sa mga batas na yon, na wala na silang inatupag maghapon kundi sumunod sa sangkaterbang batas. Sakalan sila, hirap na hirap din sila sa buhay. At pag nagkamali sila ititiwalag, sila ihuhusgahan, babatuin hanggang mamatay. Doon pinalaya ni Jesus sa mga tao. At sabi, pag pinagpipilitan nyo pa rin na maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pagsunod nyo sa lahat ng mga kautusan na yan, lumalayo kayo sa sariling regalo ng Diyos na pagpapatawad dahil pinipilit nyong gawin, yung gusto nyong gawin, hindi rin kayo napahinga. Parang yung lagi kong binibigyan na example na isang lalaking naglalakad sa tabi ng kalsada, may buhat-buhat na napakabigat na sako, may dumaang isang lalaki nakasakay sa pick-up, naawa siya sa naglalakad na ito na may buhat, pinasakay niya sa likod. So sumakay naman ng lalaking may buhat na mabigat na sako, pero nung lingunin sa rearview mirror noong driver, yung pasahero niya sa likod, nakaupo nga doon sa pick-up, pero buhat pa rin niya yung sako. Ba't pa siya sumakay? At yun, exactly, yung pagpapalaya ni Jesus. Pinasakay ka na para huwag mo nang buhatin, so huwag mo nang buhatin. Sabi, pinalaya na kayo bakit malaging yang ang pinagpipilitan nyo? Yan ang panukat nyo sa kapwa, sa inyong sarili, lagi kayo nagigil tuloy, lagi kayong kulang, at lagi din kulang ang kapwa. Kaya lagi kayo nagpaparusahan, nagbabatuhan, kasi inilalagay nyo ulit ang sarili nyo sa pagsunod sa mga kautusan na pinalaya na kayo ni Jesus. At pag ipinagpilitan nyo yan sa buhay nyo, si Jesus sa inyo tinatakwil. Hinihiwalay nyo ang inyong sarili sa kabaitan ng Ama na ipinapahayag sa pamamagitan ni Jesus na tumatanggap, nagpapatawad at isang batas talaga ang ibinigay, magmahalan kayo. Ano pang dapat na effect ng Bible? Dahil kay Jesus, emotional rest, peace, and serenity. Pagka alam mo na tinatanggap ka ng Diyos, minamahal ka niya sa kabila ng lahat, doon ka palang mapapahinga. Pero pag ang nakatanim sa utak mo ay yung law ni Moses, hindi ka mapapahinga. Kasi every minute, every hour, every day, nabe-break mo yon. So, pagka ikaw ay talagang tinatabla ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, hindi ka lalong guilty, hindi ka laging fearful, hindi ka laging anxious, hindi laging mayroong strife, at hindi ka laging performance level. Ganon kasi ang marami sa religion performance level. Panay yung pagkukunwari, okay na okay kahit hindi. Mayroon pa nga namatayan, ayaw magpahalata ng lungkot. Kasi yung mga ibang kapatiran, pagka umiiyak ka, di ba Christian ka, ba't ka umiiyak? Ganon. So Christian ako, namatay ang nanay ko, asawa ko, hindi ako malulungkot. So yung iba in denial, yung iba nga tawa pa ng tawa.
Pero alam mo, hindi totoo yun. Hindi makatotohanan. Kasi meron tayong mga hindi makatotohanan na expectations. Christian ka na, natatakot ka pa sa gagamba. Christian ka na, natatakot ka pa sa, meron ka pang triskaidekaphobia, fear of the number 13. Meron ka pang ganito, may phobia ka pa. So iba, nagpe-pretend tuloy, pero hirap na hirap. Kaya na sinasabi nating oppressive, suppressive, repressive effect. Pagka hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. At yung kapahingahan na yun is possible only when accepted and loved the Jesus way. Ang kapahingahan na yon para sa atin at para sa ating mga kapatiran ay pwede lang mangyari kung nagtatanggapan tayo sa isa't isa kung paano tayo tinatanggap ni Jesus. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ni Jesus. Mapapahinga ka ba kung lagi kang inuusig? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang kailangang mag-pretend? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang pinaghahanapan ng perfection? No. So pag sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin kasi pagpapahingahin ko kayo, ibig sabihin, hindi ko kayo hahanapan ng mga hinahanap sa inyo ni Moses. Kasi imposible kayong mapahinga pag hinanapan kayo niyan. Ang ibibigay ko sa inyo ay pag-ibig ko, at ang iuutos ko lang sa inyo, kung paano ko kayo iniibig, ibigin nyo rin ang isa't isa. Yun. Para ka mapahinga. Kasi pag nag-iibigan ng mga tao, mapapahinga yung lagi mong sinusuri, lagi mong sinusukat at binabato, mapapahinga siya sa iyo. At ikaw din mapapahinga sa pagbabantay sa kapwa, sa paghahanap ng mali, sa panguusig. Pareho kayong mapapahinga. Mark 6:31-32, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Ito yung mga disipulo ni Jesus na nagpapagaling, nagpapakain, ginhawa ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Nakita niyo ang pag-ibig ni Jesus? Binibigyan ka ng rest even from the ministry. Hindi katulad ng maraming religious activities, religious leadership, na namatay ka na, nagdusa ka na, pero naglilingkod ka, so hindi balik ka ng mamatay. Hirap na hirap ka na, di balik ka ng mahirapan. Parang hindi mahalaga yung damdamin mo, hindi mahalaga yung kalagayan mo. Yung ang nanay mo nasa ospital, hindi ka makapagbantay dahil hindi ka pwedeng umabsent dahil teacher ka sa Sunday school. Yung ganun, oppressed ka na, pero hindi mo rin maipahalata dahil nagigilty kang feeling oppressed dahil iniisip mo, expectation ng Diyos yun, na kailangan kahit nagdurugo ka na, tuloy ka pa rin. No, si Jesus yung nagdurugo na, tuloy pa rin. Pero ginawa niya yon para hindi natin kailangan gawin yon kung tayo nagdurugo na. Para tayo mapahinga. Nakita niyo yung mga disciples gumagawa ng mabuti, nagpapalaya sa mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga sakit, nagbibigay ng payo. Pero sabi ni Jesus, iwan muna natin sila para mapahinga kayo. Hindi niya sabi, oy, ministry first, church first. Hindi yon. Sa niya, magpahinga rin kayo. Pero sabi niya, para mapahinga kayo ng kaunti. Kaunti, ha? Hindi naman yung sobrang habang pahinga na yan, hibernation na yan, katamaran na yan, pagpapabaya na. Pero yung meron kang emergency, meron kang need, o talagang ang damdamin mo, medyo ibang-iba, hindi ka nasa tamang lugar para mag-serve, edi magpahinga ka muna ng kaunti. Tapos para ka lang ma-restore at bumalik ka sa iyong ginagawa. Pero napakabait ni Jesus. Higit na mabait kaysa sa mga tao. Kaya siya dapat ang pamantayan, siya ang huwaran, at siya ang sukatan. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Matakot saan? Sa Diyos. Lagi daw matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Kaya ang feeling ng mga tao sa Diyos, takot, hindi love. Kaya huwag kayong matakot. Alam niyo, panakot ng religion ng Diyos para mapasunod ng mga tao, para dumali ang pagdidisiplina, panakot ng panakot. Pero sabi, huwag kayong matakot. Huwag
Huwag kayong matakot kay Moses. Huwag kayong matakot kay Satanas. At huwag kayong matakot sa Ama kasi hindi siya nakakatakot. Mapagmahal siya, maibigin. Marami kasing Kristiyano, hindi na talaga naiintindihan si Kristo at ang Ama sa langit. Kaya laging takot. Lagi ding nananakot. Alam niyo yung takot, nananakot. Para pare-pareho nila kayong takot. Hirap na hirap ka na sa buhay. Ang dami-dami mo ng problema. Pagdating mo sa church, puro pa mga impyerno, mga end of the world, laging yun ang topic. Wala nang iba, yun na lang. Para ka matakot ng matakot. Ang sabi nga ng mga ni Jesus, sabi ng Ama sa langit, comfort my people. Yun ang utos. Love my people. Heal them. Hindi lagi mong tatakutin. And peace is only from the Jesus way of love. Ano pa isang dapat na effect ng Bible? Forgiveness, understanding, acceptance and appreciation ng mga kapwa-tao natin. Not rejection, not demonization of our fellow men and fellow women. Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Sinusunod ba to ng mga Kristiyano? Sabi, iba ang kanyang pananaw, mahina ang kanyang pananaw sa tingin mo. Kasi sa tingin mo, yung sa'yo malakas, tanggapin mo. Huwag kayong magtalo. Kuro-kuro niya yun. Hayaan mo siya. Dahil kung yan ay gusto ituwid ng Diyos, edi itutuwid siya. Nakakausap naman siya ng Diyos. Ang business mo, mahalin siya. Hindi siya laging i-correct. Kaya tayo nagiging malupit sa isa't isa. Ang mission natin is to correct each other. Ang inuutos sa atin is to love each other. Siyempre may correction ka rin na dapat gawin, pero in a loving way. Patient. Kasi love is patient, love is kind. Pero yung nagkamali, ipupulpito mo, ipapahiya mo sa lahat, didisiplinahin mo, tatanggalin mo sa ministry niya agad, sisipain nyo. I don't think Jesus would do that. Many Christians, even during the time of Jesus, did that. Pero hindi sila si Jesus, salamat na lang. Kaya nga, ang sukatan natin si Jesus Kasi pagka si Paul nga may teaching pa, give those two people to Satan. Pero may pinapabigay kay Satanas yung dalawa. Iniligtas ka tayo ni Jesus kay Satanas. So I don't know. Tingnan natin kung yun ba ay napaka-literal na ibig sabihin. O talagang, ano ang konteksto? Anong kalagayan nila? Bakit ganun yung utos? Pero hindi ito yung may nagkakamali sa choir, may nagkakamali sa Sunday School, ibibigay mo na agad kay Satan. Kaya nga nagpunta yung tao sa church para mapunta kay Jesus Tapos ibibigay mo kay Satan dahil nagkakamali. Again, what kind of application will you do sa ganong klase mga verses na unkind ang magiging effect sa mga tao? Ano ba dapat effect ng Bible sa'yo? Di ba dapat kang bumabait? Hindi mo kailangan maging tagapagtanggol ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Hindi niya kailangan ng defender. Hindi mo kailangan na laging ipagtanggol ang mga katuroan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun kung gusto niya. Ang ipinagagawa sa atin is to love one another, not to judge each other. Romans 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag na tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. At yung pagkatisod na yan, hindi dahil sobra ka makasalanan, natisod tuloy sila sa'yo. Kasali din yung sobra kang banal-banalan, nakakatisod ka na rin. Nakakasakal ka na sa kapwa. Nakakapagpahirap ka na ng buhay ng kapwa. People come to church to find rest, to find peace, not judgment. Not judgment of fellow sinners anyway. Napakahalaga na ma-absorb natin yon. Romans 15:1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pangsariling kasiyahan or imposing our self-righteousness, if I may add, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Yung gustong-gusto mo na yung interpretation mo ma-apply sa buhay niya, gustong-gusto mo siyang maituwid, maitama, sabi hindi yan ang mission mo sa buhay. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtulong at hindi pleasure natin, pleasure ng ating interpretation, ng ating doktrina, ng ating atupagin, kundi anong kailangan ng taong ito? Anong kalagayan niya ngayon? Kailangan ba siyang sermonan ngayon o kailangan lamang na tapik-tapikin at bigyan ng kaunting ginawa? Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo,
Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Paano ka ba tinanggap ni Jesus? Warts and all. Paano ba tayo tinanggap ni Jesus? Lahat ng ating mga kahinaan, kapintasan, karumihan, tinanggap niya. Hinugasan, nilinis at tayo niyakap. Kahit na sa totoong buhay, patuloy pa rin tayo nagkakamali. Patuloy pa rin niya tayong niyayakap, pinapatawad, minamahal. Sabing ganun, yun ang gawin nyo sa isa't isa. At dun lang kayo mapapahinga. Galatians 6:1-2, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, and if I may add, Espiritu ni Jesus, hindi ng Pharisee. Kayo'y pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin niyo iyon ng mahinahon. So mahinahon, banayad, maibigin, magalang, maging ang pagtutuwid. Hindi naman sinasabing huwag na tayo magtuwid sa isa't isa eh. Pero dapat mahinahon, magalang, maibigin, at hindi impatient. Because love is patient. If it takes weeks, months, years, para isang tao ay maayos, let it take that way and that long. Kasi tayo man, taon na rin tayong inaayos ng Diyos, hindi pa rin naman tapos. Kung paano daw tayo tinatrato ni Jesus, kung paano tayo gumugustong itrato niya tayo, ganun din natin itrato ang iba. And remember what we should remember about people. Psalm 103:14. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Alam ng Diyos na lumikha sa atin kung paano tayo nilikha kasi siyang lumikha. Alam niyang may espiritu siya, perfect, pero may kasama alikabok, lupa, hindi perfect. So alam niya. At yun ang naalala niya. He remembers that we are dust. Kaya tayo napapatawad, kaya tayo namamahal. Para kung magulang ka, alam mo yung anak mo halimbawa, ang hinahinang matuto, ang tagal-tagal na mag-follow ng instruction, you remember na nung bata pa siya, naihulog mo pala siya mula sa 3rd floor. No? So nabago kang ulo niya, so you remember that he is dust. Meron siyang naging kapansanan, so inaalala mo na lang. Kung 1 + 1, hindi niya masabing 2, you remember that he is dust. And God remembers that we are dust. Salamat na lang. At yun din ang dapat nating alalahanin tungkol sa ating kapwa. Hindi, hoy, nagkamali ka. O nga pala, I remember, pareho lang tayong dust. So ayusin natin yan, magmahalan tayo, tuloy ang buhay. Dun lang may pahinga. Colossians 3:13-14, magpasensya kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ang nagpapaisa ay pagmamahalan, hindi doctrine. Yung doctrine, nag-aaway-aaway yung mga tao sa doctrine eh. May mga tao laging doctrine. Anong bunga nun? Away, makikipagtalo. Binasa na natin, huwag na kayo makipagtalo sa iba yung pananalig, may ibang interpretation, huwag kayo mag-away-away. Magpatawaran kayo. Kahit na sa palagay mo mali siya, tama ka, magpatawad ka pa rin. Pero lalo na kung naisip mong baka ikaw yung mali at siya yung tama, di lalo ka naman dapat magpatawad sa kanya at sa iyong sarili. Sabihin ko nun, magkaisa kayo. At ang pagkakaisa ay nasa pagpapatawaran, hindi nasa pagtutuwid lagi, sa pagtuturo, sa pag-aaway-away sa mga doktrina. Kasi kahit sa Kristyanismo, ang daming doktrina on the same thing. Pagbabautismo lang nga, hindi maalaman kung anong gagawing form. Kung kailan babalik si Jesus, pre-trib, post-trib, mid-trib, hindi nagkakasundo ang mga Kristiyano. Sabi, alam niyo yung mga yan, magdi-divide lang kayo. Eto, tanong ko, minahal mo na ba yung kapwa mo? Nagmamahalan ba kayo? Yun ang pinakamahalagang tanong. Don't play God. Don't play judge. Don't play corrector of the universe. And you don't need to defend God or His truth. Kaya niyang gawin yun. Ano pang dapat na effect ng Bible? Appreciation and enjoyment of earthly life. Huwag ma-obsess sa end times. Huwag ma-obsess sa impyerno, sa pagwawakas ng daigdig, mala Hollywood na style ng end of the world. Kasi sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam ba't ba inaalam nyo pa yan? Maging handa na lang kayo anytime. Ba't nyo laging pinoproblema?
Kung hindi ka pa kinukuha ng Diyos sa mundo, dapat nandito ka pa. Maging enjoyable pa ang buhay mo at maging enjoyable ka sa iba. John 10:10, sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Anong pinapatay? Sinisira, kalayaan, pahinga, kasiyahan na bigay ni Jesus. Yun ang ninanakaw. Paano nawawala ang ating mga kapahingahan? Through outright oppressive sinfulness. Kung ang tao talaga ay nabubuhay sa kasamaan, nawawala ang pahinga niya. Pero may isa pang magnanakaw ng pahinga, through subtly oppressive religiosity. So yung isang taong namamayagpag sa kasalanan, pagod, pero yung tao ring sobrang sakal na sakal sa relihiyon, pagod din. Pareho lang sila. Pareho lang silang nananakawan. Kasi ang nananakaw sa kanila ay pahinga, kapayapaan, katahimikan, at siyang ibinibigay ni Jesus. So mayroong dalawang uri ng pandaraya. Yung dalin ka ng kaaway, lituhin ka para mamuhay ka sa sobrang talamak na kasamaan na nakakapagod, o kaya malito ka na sobra kang maging legalista, sobra kang maging relihiyoso to the point na umaasa ka sa iyong performance, sa pagsunod mo sa lahat ng mga batas, hindi ka rin napapahinga nun. Pareho lang kayong nananakawan. At sabi ni Jesus ay naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Buhay saan? Dito sa lupa. Kaya nga siya nagpunta sa lupa para bigyan tayo ng buhay na masagana sa lupa. Kasi gusto niyang bigyan tayo ng buhay na masagana sa langit, hindi dapat kunin na tayo at doon na tayo sa langit managana. Again, nadadaya tayo na lagi ang iniisip end times and heaven. You have all the time for eternity, but you have only a few decades here on earth. And every year, every month, every week, every day is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Ganun kabait ang Diyos. Kaya dapat masagana daw ang buhay. Sagana sa luwag, sa laya, sa pahinga, sa kasiyahan at kapayapaan. Hindi license to be evil, pero dapat maluwag, malaya sa paggawa ng lahat ng mabuti. Ang dapat na effect ng Bible, intellectual growth and personal fruitfulness. Hindi pagkitid ng utak ang dapat nangyayari sa nagbabasa ng Bible. Dapat lumalawak ang pananaw, lalong rumurunong, nakabukas ang isip. Luke 2:52, si Jesus na to Jesus grew in wisdom, mental growth, and stature, physical growth, in favor with God, spiritual growth, and man, social growth. A balanced growth. Dapat ang tao tulad ni Jesus, you grow mentally, physically, spiritually, socially. Lahat yun mahalaga. Hindi yung nung nagbasa ka ng Bible, hindi ka na nakipag-socialize with anybody, humiwalay ka na sa lahat. Wala ka nang binasang ibang karunungan. Dapat lahat, kasi lahat ng karunungan galing sa Diyos. You don't need to protect the knowledge in the Bible away from other knowledges, even scientific knowledge. Because even the sciences and the laws of science were made by God. So kung tunay kang espiritual, maka-Diyos, maka-Jesus, scientific ka dapat. Because the natural laws were created by God, even before religious laws were made by men. And even if God gave religious laws, throughout time, men added, edited, redacted, twisted, distorted, enriched, impoverished those laws given by God. Kasi laging may mag-manipulate ng Word of God for their benefit. So, very reliable ang law of nature because God is the only undisputed author and maker of nature. Men made religions, ang dami-dami, but men cannot make nature. And even if you have to reconstitute nature, gamitin mo pa rin mga basic natural elements. So, wala kang inimbento, nag-reconstitute ka lang, pinagsama mo ang asukal at gatas, nakagawa ka ng kondensada, pero hindi ka gumawa nun kasi may asukal na, may gatas na hindi mo ginawa. Knowledge and wisdom should study, question, and engage tradition. Hindi dapat natatakot ang relihiyoso na usisain, tanungin, and even challenge religious teaching. Because truth will always win. Truth will always stand.
Only ignorance and falsehood will be afraid of scrutiny. So hindi tayo dapat natatakot to engage doctrine. Magtanong, tama ba yan? Sinabi ba talaga yan ng Diyos yan? Utos ba talaga yan ng Diyos? Baka naman invento mo lang yan. Hindi ka dapat matatakot mga ganung mga tanong. Knowledge and wisdom should develop, change, and grow the mind. Hindi yung nako, ito na pinapaniwalaan ko, I believe in it, that settles it. Walang ganon. Ito paniniwala ko, may iba kang paniniwala, pag-usapan natin, tingnan natin. Because God will always win any argument and God will always stand the test. Yun lamang na sa dilim, yung mangmang, at yung kasinungalingan ang natatakot matanong. Question even your faith. Ito bang pinaniniwalaan ko tungkol sa ganito, yun nga ba yun? Baka naman naman ako lang to sa lola ko. Bakit hindi ko usisain? Kasi kung talagang yun, mananatiling yun. Pero kung sa pag-uusisa ko, inalaman ko hindi pala yun, edi I'm going to change my mind. Because only a fool does not change his mind. Even Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your mind. Willing ka dapat magpalit-palit ng pananaw, kasi yung pananaw ng bata, hindi kailangan maging pananaw mo ngayon na hindi ka na bata. Although kung napatunayan mo ngayon na mature ka, na tama na yung pananaw mo nung bata ka pa, edi ituloy mo ngayon. Pero paano kung naiba na yung pananaw mo, ay, bata lang pala ako noon. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. And he's talking about spirituality there. Hindi tumampreso o patintero pinag-uusapan doon ang pagiging childlike or childish. Sabi niya, nung bata pa ako, isip bata kasi ako, kaya ganoon ako mag-isip. Kaya kahit yung mga teachings halimbawa ni Paul, meron kung minsan nasasabihin mo, ba't sabi ni Paul dito A, pero sabi niya doon sa iba B, nag-grow na siya siguro nung naging B na. Kasi nung A, yun ang pananalig niya, yun ang kanyang pananaw, hindi naman siya, siyempre perfect, hindi naman siya Diyos. So, merong development din ng kanyang doctrinal interpretations, may development ng kanyang administration of the church. Nung bata pa siya, higpit-higpit, nung tumatanda na, lumuluwag-luwag. So, parang iba-iba, pero hindi. Kasi nagde-develop siya. And even Jesus developed. Jesus grew in wisdom. Ibig sabihin, hindi siya wise agad. He grew in wisdom and stature in favor with God and man. Dumaan siya sa proseso ng human beings. Nag-develop, although grabe naman yung development, ibang klase. Kasi syempre, si Jesus naman yun. Pero siya rin nag-grow. So dapat tayo mag-grow. Kung ang pananaw mo sa isang bagay 20 years ago nung una ka nagbasa ng Bible, wala man lang naiba hanggang ngayon, dumaan ng 20 years, dalawa lang ang possibility niyan. 20 years ago, perfect na ang pananaw mo, kaya hindi na talaga dapat maiba. Or 20 years ang dumaan, wala ka naging development. So wala man lang naiba sa iyong isip. We should grow. We should not be afraid of growth. In spirituality, conservatism is not a virtue because conservatism means to conserve. What do you conserve? Yung pananaw mo nung bata ka pa lang, yung pananaw mo nung maliit pa yung utak mo, ngayong lumaki na, i-conserve mo pa yon. We must change from glory to glory. True spiritual growth entails change. And change demands departure from point A towards point B. And the change never stops. Because God is never finished working on each one of us. Kaya hindi napakalaking katangian na maging conservative, especially in spirituality. There is so much to know. What we know is little, what we do not know is immense. Sabi niya, no eyes have seen, no mind has conceived, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. In other words, hindi mo na-imagine yun noon. Hindi mo rin ma-imagine ngayon. So dapat palaki ng palaki ang imagination mo. Palawak ng palawak ang iyong faith. Huwag yung, ayoko na magulo, ayoko nang malito. Walang ganun. Kasi ang lahat ng pagbabago ng isip, dumadaan muna sa pagkalito. Para ka makarating, halimbawa, sa Cebu, nandito ka sa Maynila, sasakay kang barko, dapat willing kang umalis sa pangpang ng Maynila, dumaan sa mga alon para ka makarating sa Cebu. At ganoon din ang karunungan, umaalis ka sa Maynila o sa Cebu, wherever, point A, dadaan ka sa mga alon-alon, mga gulo-gulo, hanggang makarating ka doon sa kabila. Ganoon din ang pag-aaral. Dumarating ka kumisa sa panahon na naguguluhan ka, nalilito ka,
Pero ituloy-tuloy mo yon para dumating ka doon sa conclusion. Pero yung ayaw mo nang makalog ka, ayaw mo nang malito, hindi ka naaalis kahit kailan kung saan ka nagsimula, you will never grow. Ano bang dapat effect ng Bible? Celebration of life and beauty. Kasama yan sa true spirituality. Hindi puro austerity, hindi puro simplicity, because God is God of beauty. And God is abundantly beautiful. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. Ano yung dapat mo ma-enjoy sa work mo? Yung tatlong F: form, function, and fruit of your work. Na-enjoy mo yung trabaho mismo, na-enjoy mo yung pagkilos mo at pagkilos ng trabaho mo, at ang bunga nun sa iyo at bunga nun sa iba. Na may ginagawa tayo, dapat hindi yung pwede na yan. Dapat, ay, pwede pang gandahan. Hindi pa pwede yan. Yung pwede na yan, hindi yan dapat attitude ng mga godly people. Nung kinreate nga ang mundo, kinumpleto bago nagpahinga ang Diyos, hindi pwede na yan, tama na. Yung ganyan lang talaga yan. No, dapat hindi ganyan yan. Dapat mas mabuti pa. Pagbabago ng isip. Exodus 35:31-35. The Lord has made him a skilled craftsman who can create objects of art with gold, silver, bronze, stone, and wood. The Lord is urging him and Oholiab to teach others, and He has given them all kinds of artistic skills. Yung arts, yung refinement, yung beauty, lahat yan bigay ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi lang nag-create ng sound, nakaka-create pa ng music. Hindi lang basta random ang mga color, may kasaysayan ng kulay, may saysay. May proportion, may symmetry, may function, ang lahat ng bagay sa paligid. Dapat maganda. Godly ka, ang effect dapat sa iyo ng Bible, gumaganda ang iyong pananaw. Pinapaganda mo ang iyong kapaligiran at pati ang iyong sarili. Because God is God of beauty. Yung mga bulaklak, ang dami-daming kulay, yung mga isda, iba-ibang design. May function yun, hindi lang yung dekorasyon, pero maganda. May symmetry, may balance. Ganun din dapat tayo sa ating buhay. 1 Chronicles 15:16, David then told the leaders to choose some Levites to sing and play music on small harps, other stringed instruments, and cymbals. So, si David and the temple during his time reportedly employed 10,000 musicians. Can you imagine? 10,000 musicians. Kung literal man yun o symbolic, isa pa rin ang ibig sabihin, pagkarami-rami. Pag nagkantahan sila, pag tumugtog sila, talaga namang nararamdaman mo ang luwalhati ng kalangitan through the arts. Because the arts transport us. Kaya mahalaga yung you get transported. Hindi may kumakanta, hindi ka natatransport into heaven, kundi dahil wala siya sa tono. Hindi niya sa ulong kinakanta niya, mali-mali ang letra. Paano ka matatransport? Napupilitan ka tuloy maging critic. Kaya dapat nakakatransport. Kaya dapat quality. Ine-ensayo, ginagandahan, nire-refine sa lahat ng bahagi sa ating buhay. Kakain kang ulam mo tuyo, tapos nakatumba-tumba dong, nakatumbalelong yung mga tuyo dun sa iyong lalagyan. Hindi mo lang gandahan, tabihan mo ng kamatis para kaganaan. Pagandahin ang buhay. Pagandahin ang conversation. Pagandahin ang takbo ng buhay. Effect dapat yan ng Bible. At isa pa, love for animals and the environment. Kaya likha ng Diyos sa mga yan dapat mapagmahal tayo. Ano ba ang first commandment? Akala nila nasa Exodus 20? No, nasa Genesis 2:15-16. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Yun ang first commandment. Alagaan mo ang planeta. Alagaan mo ang mga halaman, ang mga hayop. Proverbs 12:10, good people are kind to their animals, but a mean person is cruel to his animals or to her animals. Job 12:7-10, if you want to learn,
Then go and ask the wild animals and the birds, the flowers and the fish. Any of them can tell you what the Lord has done. Every living creature is in the hands of God. Tapos yung bahay ng mga isda, tatamakan mo ng basura, ng mga plastic. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng environment? Yung mga bahay ng mga ibon, bahay ng mga hayop na gubat, susunugin mo, uubusin mo, ide-deforest mo, wala na sila matirhan. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng garden? Basura mo, ikakalat mo sa ilog, sa kanal, para bumara, para bumaha. Anong klaseng pagiging anak yan ng Diyos? Dapat inaalagaan ng nature. It is high religion. Psalm 8, 6-8. You let us rule over everything your hands have made, and you put it all under our power. The sheep and the cattle and every wild animal, the birds in the sky, the fish in the sea, and all oceans and creatures. Ipinabahala sa atin, hindi para natin apihin, sirain, kundi para natin arugain. Ang spiritual na tao, dapat environmentalist. Spiritual ka pala, dapat hindi lang langit ang mahal mo rin ang lupa, ang dagat, ang ilog, ang puno, ang lahat. And of course, marami pa dapat effect ang Bible, but for now, love for country. Maka-Diyos ka, dapat mahal mo ang iyong bansa. Simple lang ang tawag dyan, stewardship. Ano bang bansa ang binigay sa'yo? Di dapat yun ang alagaan mo, mahalin mo. Bakit? Because the people of God are commanded to love and provide for family, for friends, for countrymen. How can you provide kung ang bansa mo naghihirap, nagdarahop, di mo kinakalinga? Tayo tinuruan to take care of the environment, and the immediate environment is our country. Pagmamahal sa bayan, stewardship are all necessary to carry out those mandates. Yan ang dapat effect ng Bible. Meron pa nga ako nakita isang church sa probinsya, tabi ng ilog. Sabi ko, ang ganda naman ng church na tabi ng ilog. Pagtingin ko sa likod ng church na ilog, nakatambak doon lahat ng basura nila. Ha? Church pa to ha? Sila talaga yung nagtatambak kasi may bakura naman sila, so obviously sila yung nagtambak. Nasa na yung utos na mahalin natin yung environment? Anong effect dapat ng Bible sa atin? Yung tinatawag na katotohanan, kabutihan, kabaitan, kagandahan, kapahingahan, kapayapaan. At lahat ng ito posible lang when the whole Bible, when every part of the Bible is read, understood, interpreted, and applied through Jesus. Yan ang effect ng Bible dapat, Jesusness. Sa pagtingin sa langit, sa lupa, sa tao, sa hayop, sa halaman, how would Jesus take care of the planet, of the whole universe, everything that God had made? Patalabin natin ang Biblia sa ating buhay. Hindi lang alam natin bilang isang construct, bilang isang philosophy, isang doktrina. It's a lifestyle. Sa buhay natin dapat nakikita kung anong binabasa natin at makikita rin kung paano tayo nagbabasa sa ating pag-apply nun sa ating buhay. Panginoon, ituro mo sa amin na ang tunay na pananalig sa iyo ay practical, may bunga sa pang-araw-araw na buhay, sa aming asal, lalo na sa pakikipagkapwa namin sa tao. Ituro niyo sa amin, Panginoon, ang maganda, mabuti, kaibig-ibig na bunga dapat ng Biblia sa aming buhay. Hindi yung kami nagiging Pharisee, nagiging judgmental and self-righteous, kundi nagiging maibigin kami sa kapwa, maging sa kalikasan sa aming paligid. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid at pag-isipan, hingan ng karunungan mula sa Diyos kung paano i-apply ang lahat ng ito sa ating kanya-kanyang mga personal na buhay. Lord, as your people remain color of their skin, or can a leopard remove its spots? Change people. Yan po ang ating pag-aaral at nawa kasihan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito na kami naragdagan na naman ng isang araw ng buhay. Salamat po sa lakas. Salamat sa mga tagumpay, sa mga dumaang mga hamon sa buhay. At ngayon kami, Panginoon, nagpapasakop sa inyo. Payapain niyo po ang aming loob, linisin niyo po kami at turuan. Kayo ang maging tunay na tagapangaral, tinig niyo ang aming marinig. We ask you, Father, to bless your people and lift up only your name.
Salamat po sa ngalan ng iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Change people. Pwede nga ba natin talagang baguhin ang tao? Dapat ba nating ambisyonin na baguhin ang mga tao? Ecclesiastes 1:14 to 15, I have seen it all, sabi ni Solomon, and everything is just as senseless as chasing the wind. If something is crooked, it can't be made straight. If something isn't there, it can't be counted. Ang napakatalinong sa Solomon ang nagsabi na nakita ko na ang lahat. Nasuri ko na ang lahat at napakarami nating ginagawa, wala namang hinahantong ang mainam. Ang anumang liko ay hindi na itutuwid at yung wala doon hindi pwedeng asahan. It is unwise, useless to straighten what is crooked, to count what is not there, to change what cannot be changed. Kaya ang laki ng conflict ng mga tao, mag-asawa, magulang at anak, magkapatid, magkaibigan, ay pilit at pilit nating binabago ang mga tao sa paligid natin para umayon at bumagay sa ating kagustuhan, sa ating standards, sa ating inaasahan. Mas madali pa kung minsan na baguhin na lang ang ating expectation kaysa baguhin natin yung tao. Baguhin na lang natin ang ating definition kung ano ang dapat. Mas madali pa yon na magbago ka ng iniisip kaysa pilitin mong magbago ang mga tao para mag-swak sila sa iniisip natin. Proverbs 9:7, if you correct conceited people, you will only be insulted. If you reprimand evil people, you will only get hurt. Wala daw na papala yung pinipilit itama yung mga sa palagay nila yung mga mali at masasamang tao dahil masasaktan ka lang, mabibigo ka lang at baka gantihan ka pa. It is a waste of time and energy to refuse, to reject what could only be and what should only be accepted. Maraming stress sa buhay kasi pinipilit nating tanggihan yung mga bagay na wala naman tayong choice at dapat na lang nating tanggapin. Malaki ang ating pakikipag-contest sa mga lakas, mga puwersa na hindi naman natin kaya. Dahil pinipilit nating tanggihan ang dapat tanggapin, baguhin ang dapat ay tanggapin, kaya walang katapusang conflict. Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin, or can a leopard remove its spots? Nung panahon na ito'y inisip, inusal at isinulat, imposible pa talagang palitan mo ang kulay ng iyong balat. So the obvious answer at the time when it was written was no. Pwede bang tanggalin ng leopard ang kanyang mga disenyo sa kanyang balat? Hindi rin. People and animals cannot change their inborn nature. At matatahimik tayo sa buhay kung tatanggapin natin na ang tao talaga, maging hayop man, maging halaman man, ay may likas na kakanyahan, kasarinlan, identity, ugali. Na yun ay kakambal na niya nung ipinanganak siya, at ano man ang pagpipilit mong yun ay ibahin, ay mabibigo ka lang. It is unwise and useless to reject, to change what cannot be changed in people's created, therefore preordained personality. Wala namang taong lumikha sa kanyang sarili. Maski nga magulang, ina't ama, hindi naman nila nililikha yung nagiging anak nila eh. Nasa pagpapasya ba ng lalaki at babae na mag-asawa na ang kanilang magiging anak ay ganito ang height, ganito ang texture ng buhok, ganito ang magiging talino, ganito ang magiging strength? Wala yon. Wala silang kamalay-malay sa nangyayari kung sino at anong kanilang magiging anak. At sila man ay wala kamalay-malay kung sino sila at bakit sila naging ganon. Kasi Diyos ang lumilikha sa atin. We are only participants in the reproductive process. But we do not create. Only God creates. Kaya sabi sa Psalm 139:13, you are the one, meaning nobody else, who put me together inside my mother's body.
Kayo, O Diyos, ang bumuo sa akin sa sinapupunan ng aking ina. You, God, not someone else, are my designer, creator, maker. Therefore, what I am at birth is your idea. It is your will. It is not my idea. It is not the idea of my mother or father. It is your idea. Not even the idea of my grandmother, who also had no hand in the shaping of her personality. Jeremiah 1:4, sabi ng Diyos, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa kita binuo sa sinapupunan, kilala na kita. Alam ko na kung ano ang ginagawa ko at alam ko na kung ano ang magiging ikaw dahil ako ang bumuo sa iyo. Psalm 139:15-16. Nothing about me is hidden from you, O God. I was secretly woven together deep in the earth below. Ibig sabihin sa womb. But with your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. Malalim ang pagkaunawa ng umawit sa papel ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating personalidad, sa ating likas na mga ugali. Sabi niya, wala namang nalihim sa inyo tungkol sa akin. Nung hindi pa alam ng lahat, sikreto pa na ako'y nabubuo. Hindi pa nakikita ng ultrasound na ako'y nabubuo. Kita na ng inyong mata na ako'y nabubuo. Bago pa ako isilang, isinulat nyo na at itinakda ang lahat ng aking gagawin. Hindi naman ibig sabihin na itinakda ng Diyos na itong iinumin mo gano'n, 2 tasang kape ngayong umagang ito, ganito karaming asukal. Ang ibig sabihin lang ay, alam nyo ang general direction ng aking buhay dahil kayo ang lumikha ng aking personalidad. Dahil nilikha nyo ako na mahilig sa math, therefore alam nyo na hindi ako mapupunta sa mga kurso at sa mga hanap buhay na walang kinalaman doon sa galing ko. Dahil nilikha nyo ako maibigin, therefore alam nyo na ako'y magiging palaibig. Dahil nilikha nyo ako na mapagsinop, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y may pera, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y nagkaroon ng pagkakataon dahil kayo ang lumikha sa akin. Hindi ko naman nilikha ang sarili ko. Hindi rin ako nilikha ng mga magulang ko at hindi ko nilikha ang aking anak o magiging anak. Because you made me this way, naturally I was born this way. I will be this way all my life and I can only be what you made me. I can only do what you designed for me to do. Hindi ako pwedeng magpanggap, kunwari ay mag-engineer o mag-chemist, kasi hindi niyo ako nilikha na maging ganon. Hindi yun ang aking likas na galing at talino. Hindi ko pwedeng tigasan ang loob ko sa mga lumalapit at humihingi kahit ilang beses na akong nabigo dahil nilikha niyo akong maawain. Ngayon, hindi ako pwedeng sobrang maging maawain na binobola na, nagpapabola pa kasi nilikha niyo akong wise. May iba akong strength. May iba akong weakness sa tingin ng tao, pero hindi lahat ng strength ay nasa akin at hindi naman lahat ng weakness ay nasa akin din. Kanya-kanya kami mga nilikha niyo ng specialty para lahat may papel. Kanya kami ng kanyang galing ng husay para lahat ng gawain mayroong gagawa, pero hindi ibig sabihin ako lahat dahil hindi ko naman alam lahat at hindi ako malakas sa lahat ng larangan ng buhay. Kaya kami magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakasama sa trabaho, yung magtutulong-tulungan dahil ang lakas niya ay hindi ko lakas, ang galing ko ay hindi niya galing, kayo ang lumikha sa amin. Nilikha nyo kaming magtutulungan, magmamahalan, kaya i-distribute, ibinahagi sa iba't iba ang kanya-kanyang mga talino at galing para kailangan namin ng isa't isa. Psalm 139:23-24. Look deep into my heart, God, and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil ways, but lead me in the way that time has proven true. The prayer is saying, as I am, as you made me, lead me according to your good intention to be what you intended me to be. Kaya lagi natin sinasabi, follow God's will. At lagi marami nagtatanong, ano ba ang God's will para sa akin?
Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa'yo na likas. At yun ang will niya para sa'yo. Ginawa kanyang mabusisi, maburire. Ibig sabihin, ang will ng Diyos para sa'yo, ikaw yung nagbabantay ng lahat ng mga detalye. Meron namang medyo may kaburaraan. Nilikha siya ng Diyos siguro para iba ang gawin. Then nagtutulungan kayo, nagbabantayan para at the end of the day, both of you benefit from each other. Kung paano nyo ako nilikha, turuan nyo akong mabuhay sangayon doon. Kaya mga magulang, sapagkat hindi tayong lumikha sa ating mga anak, hindi para sa atin na idikta kung paano sila mabubuhay. Kung ano ang magiging kurso nila, ano ang magiging trabaho nila, ano dapat nilang gawin. Kasi dapat maging totoo sila at tapat kung paano sila nilikha ng Diyos. Hindi tayo Diyos para magdikta kung paano mabubuhay ang kapwa. Dapat siya ay turuan, yes, ganyan ang role ng mga magulang, payuhan, ipanalangin, mahalin, pero nasa kanila ang pasya kung sino ang kanilang mamahalin, kung sino ang gusto nilang makasama sa buhay, ano ang gusto nilang maging hanap buhay, dahil yun ang tawag sa kanila ng kanilang likas na katauhan. John 6:37, sabi ni Jesus, "Everything and everyone that the Father has given me will come to me, and I won't turn any of them away." Sino man daw ang ipadala ng Ama sa Kanya ay tatanggapin niya at hindi niya tatanggihan. Jesus accepts people who accept Him, no matter who or what those people are. Isa lang ang patakaran ni Jesus sa pagtanggap sa tao, kung ang tao'y tatanggap din sa Kanya. Hindi niya ginagawang patakaran, ano ba ang personalidad mo, ano ba ang gender mo, ano ba ang edad mo, ano ba ang race o kulay ng iyong balat. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin ka niya. At siya ang modelo natin sa buhay. Ganun ang dapat patakaran natin sa pagtanggap sa isa't isa. Tatanggapin kita kung paano ka tinatanggap ng Diyos, kung paano ka nilikha ng Diyos. Hindi tatanggapin kita kung masusundan mo ang mga panukat ko, mga standard ko, requirements ko. Kasi kung gagawin ng Diyos sa atin yun na tatanggapin niya tayo ayon sa kanyang panukat, standards at requirements, edi wala sa ating natanggap ni isa man. At kung tayo umaasa lang natanggapin ng Diyos, sino tayo para tumanggi at magtatwa sa kapwa? Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." One of the greatest statements of Jesus that I really love is that His main ministry is to give people rest. Gusto niya ang tao mapahinga. At yung pahinga na ipinagkakaloob ni Jesus ay nakasalalay sa kanyang walang patakarang pagtanggap sa tao. Paano ka mapapahinga kung hindi ka katanggap-tanggap? Paano ka mapapahinga kung lagi kang kulang? Paano ka mapapahinga kung lagi kang pinipilit ibahin? Labag sa kung ano ang tunay tungkol sa iyo. Napapahinga ka lang, napapanatag kung ikay tinatanggap. Kaya sa pagbibigay ni Jesus ang kapahingahan, kakambal yung kanyang maibiging pagtanggap. Sabi niya, mapapahinga kayo. Dahil ano ba ang sobrang bumapagod sa tao? Yung pag-abot sa standards ng religion, sa standards ng requirement ng mga taong gusto niyang tumanggap sa kanya. Kaya maraming mga tao are forced to stand taller than what they really are, to wear masks, to pretend, to live in lies, because their truth will not be acceptable. So to give people rest, you should take them for what they are, and you love them as God loves them through Jesus. Luke 6:42, how can you say, "My friend, let me take the speck out of your eye," when you don't see the log in your own eye? You show-offs. First get the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye. Paano mo daw aalisan ang tao ng puwing kung ikaw man ay may malaking puwing na nakabara sa iyong mata, hindi ka makakita ng malinaw?
Paano iibigin mo at re-require mo na ang tao ay mag-iba kung ikaw mismo ay marami ring dapat ding ibahin? Paano mo tataasan ang standard sa mga tao na yung taas ng standard na yun ay ikaw ay di mo kayang abutin? The application is simple. Do not reject people for what you consider a speck in their eyes. Do not reject people for what you consider a defect in their personality. At ang pagkakaligaw-ligaw ng ibang napakalaking pagkakaligaw kung ang sariling magulang ang hindi tumatanggap sa sarili niyang anak. Laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Kung meron man na asal, ugali, personalidad ang iyong anak na ayaw mo, isipin mo na lang kung saan siya galing at kanino siya galing. Anak mo nga eh. So genetically, kanino siya nanggaling, hindi sa'yo. Pero sabi mo, hindi ako ganyan. Oo, baka ganyan yung lolo mo. Ganyan yung tatay mo, ganyan yung kanununuan mo. Napasalamat ka na lang at sa iyong sariling katawan at pagkakatao ay hindi lumabas, pero nandun tulog. Pero naipasa mo sa iyong anak at sa kanyang buhay, sa kanyang henerasyon lumabas at nagising uli yung ugali na yun, yung asal na yun, yung personalidad na yun na ayaw mo. Pero tatandaan mo, sa iyo galing ang iyong anak. Hindi siya galing sa puno ng saging, hindi siya galing sa bukayo, hindi siya galing sa butete, galing sa sayo. So to reject your own child is to reject yourself and your own ancestry. A little knowledge of genetics will tell us that all personalities of a human being ay nasa kanyang genes, pero hindi lahat yon ay nabubuhay. May ninuno siyang maputi, may ninuno siyang brown, may ninuno siyang maitim. Hindi mo alam kung alin sa mga kulay na yon o alin sa kombinasyon nun ang lalabas sa kanya. Pero hindi pwedeng manggaling yun sa hangin, galing din yun sa inyong mga ninuno. Kaya mahalagang mamulat ang mga tao. At pagka tinuos mo kung saan-saan galing yan, galing sa lola, yung nasa lola, galing sa kalula-lolahan, di babalik ka sa Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Matthew 7:1-2, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So you don't want to be rejected? Don't reject. You want to be accepted? Accept people. Do not hate people for who they naturally are. Do not hate people for their inborn nature. Mayroong likas, nakakambal na ng tao, ipinaglilihi pa lang siya. Meron namang mga mangilang-ilang mga asal, ugali na napulot lang, natutunan lang, yun ang pwedeng baguhin. What is learned can be unlearned. What is programmed can be deprogrammed and then reprogrammed. Pero dapat, meron tayong pagbubulay-bulay kung ano ba ang asal, ano ba ang kilos, ano ba ang ugali, ano ba ang personalidad ng taong ito na napulot lang niya sa isang kanto, therefore pwede ko siyang yugyugin para malaglag uli at mawala sa kanya. Pero alin dyan yung kasama na niya nung pinaglilihi pa lang siya, kahit ko siya pabale-balentungin, tadtarin, hindi yun matatanggal. At matatahimik ang ating buhay pag napag-aralan natin at nasuri, alin ba talaga ang pwedeng improvein? Di improvein. Alin ang pwedeng baguhin? Hindi baguhin. Pero yung likas, mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang at makakasakit ka. Pagpapalitan at babaguhin mo ang likas. Meron pa mga magulang, takang-taka doon sa mga anak, pagtanda, ay ganun pala siya, ay ganito pala yung anak ko. Hindi mo siya tiningnan nung bata pa siya. Nakahiga pa lang sa kuna, ang bata, marami ka nang makikita tungkol sa kanyang personalidad. Maliit pa lang na bata, nakikihalubilo sa kapwa bata, malalaman mo na, mapagbigay ba ito? Maramot ba ito? Siya ba ay iyakin? Siya ba ay lumalungkutin? Masayahin? Alam mo na. Tapos may mga nanay at tatay na na-surprise pa. Nung meron silang na-discover sa anak nila, nung 30 anyos na, nagbulag-bulagan ka buong buhay para hindi mo malaman yon. O hindi mo inalagaan, hindi mo nakita. Mayroong likas, useless na piliting ibahin. Meron naman na acquired lang, learned lang, it can be unlearned and reprogrammed.
alamin ang pagkakaiba ng mga yon. 1 Peter 3:7, if you're a husband, you should be thoughtful of your wife. Treat her with honor because she isn't as strong as you are and she shares with you all the gift of life. So, sa mag-asawa lang, iisa na kayo, iisang laman, iisang dugo sa tingin ng Diyos. Magkaiba pa rin talaga. Kaya ang itinuturo, huwag mong harapin sa asawa mo yung strength mo. Hindi ka takot sa ipis, takot siya, huwag mo siyang palitan. Huwag mong ibahin, huwag mong ipilit na huwag kang matakot sa ipis. Takot nga, ano magagawa mo? Kahit ihulog mo yan sa bintana, takot pa rin yan. Ba't di mo nalang tanggapin? Ubusin mo ang ipis sa bahay nyo para huwag siya matakot. Accept people for and with their natural personalities. Hindi ka matatakotin, aasahan mo ang tao, hindi rin matatakotin. Hindi ka sentimental, pipilitin mo sa asawa mo, huwag siyang maging sentimental. Kung sentimental talaga siya, may dumadaan lang na lamok, napapaiyak yan. Huwag mong alisin sa kanya yung likas. Romans 4:1-4, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Even in religious terms, we are taught to accept one another kahit yung may ibang pananalig, yung may ibang conviction, yung may ibang itinuturing na mas mahalaga kaysa sa ibang mga teaching. We are taught to accept such people. Hindi naman lahat ng tao sabay-sabay mag-grow. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng kornya ng isip. At hindi lahat ng tao sabay-sabay na nakakaunawa ng mga bagay na dapat unawain. Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon, at kanya-kanyang perception. Ang sabi, tanggapin nyo ang mga kapatid kahit hindi lagi kayong agree sa doktrina. Hindi siya agree sa doktrina mo ay demonyo na siya at ikaw ang santo. Hindi siya agree sa iyong paniniwala ay masama at mali na siya. Baka hindi pa lang nagagagap na unawa ng isip niya ngayon. O baka naman, ikaw ang mali. Naisip mo na ba yun na baka ikaw ang mali at siya yung tama? O lagi na lang pag may iba ang iniisip ay siya ang mali at ikaw ang tama automatically. Kaya magulo ang buhay. After all, sabi ng Romans, God welcomes everyone. What right do you have to criticize someone else's servants? Lahat daw tayo servant ng Diyos, hindi man naman servant ng iyong kapatid. Only their Lord can decide if they are doing right, and the Lord will make sure that they do right. Sabi niya, alam mo, tinatanggap kayo lahat ng Diyos. Bakit hindi nyo tanggapin ang isa't isa? Dahil magkakaiba kayo ng paniniwala. Naniniwala ka na ang baptism dapat ay immersion, siya ay sprinkling, yung isa ay pouring. Sabi, tinatanggap kayo lahat ng Diyos. Ba't hindi nyo tanggapin ang isa't isa? Ano akala nyo? Kayo na lang ang tama. Bakit? Servant mo ba yung kapatid mo? Hindi. Kaninong servant siya? Servant siya ng Diyos. Ang Diyos ang kanyang amo. Ang Diyos ang kanyang master. Sabi niya ganun, yung master ang magtutuwid sa kanyang servant pag mali. Hindi ikaw. Hindi mo naman siya servant eh. Magkakaiba lang kayo ngayon ng consciousness, magkakaiba ng point of view. Hindi ibig sabihin na dapat mo siyang baguhin o dapat kanyang baguhin. Iba-iba tayo ng speed, direction, and breadth, and width, and length ng pag-aaral at pagkaunawa sa Panginoon. Sabi ko doon, magtanggapan kayo sa isa't isa at huwag niyong baguhin ang isa't isa. Dahil kung merong dapat magbago sa sino man, ang kanyang master ang magbabago sa kanya at ang Diyos ang master. Kung mali siya, bahala siya sa Diyos. Diyos ang magtutuwid sa kanya, hindi kailangan ikaw. Lagi kasi tayong merong Messiah complex. We want to save the world. We want to save everybody from their mistakes and enlighten them with our own wisdom. Gusto nating ituwid ang lahat ng liko dahil akala natin tayo ituwid at sila'y liko. At sila naman, iniisip tayo ang liko, sila ang tuwid. Kaya laging may giyera mundial. Laging merong world war. Sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin. Kung dapat siyang ituwid, Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Kasi sa Diyos siya nananagot, di naman sa iyo eh. At sa palagay mo ba, kung dapat siyang ituwid, hahayaan ng Diyos na hindi siya maituwid? Anong palagay mo sa Diyos? Pabaya? Hindi niya alam ang ginagawa niya? O napakakitid at napakaliit ng pag-aakala mo sa kung ano ang tama, na yung mga ibang mga nakapaligid dito na katotohanan na hindi mo pinaniniwalaan, ang tingin mo na ay mali. Anong tingin ng Diyos doon? Mali din nga ba?
o makitid lang ang iyong isip. Dapat lawakan ang isip. Most of the time, the truth is not just a tiny dot, your point. No. Many times, the truth are 2 or 3 or more points and all the subpoints in between. Hindi maliit ang katotohanan. Madalas maliit lang ang ating nakakayanang unawain. 1 Samuel 16:7, people judge others by what they look like, but I, God, judge people by what is in their hearts. So God looks at people's hearts, not at their outward appearance or personality. God accepts people for what they are inside, meaning God accepts people for their essence, for their spirit, not for their body. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso, hindi dahil sa physical structure lang ng ating puso o ng ating katawan. Lampas doon ang pag-unawa ng Diyos. Merong hinahanap ang Diyos sa bawat tao na lampas sa tingin ng tao lamang. At ang Diyos ang ating hukom. Siya ang sumusukat sa atin. Hindi tayo ang hukom ng isa't isa. James 2:8-9, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom, which is found in the scripture. And that law is, love your neighbor as you love yourself. But, if you treat people according to their outward appearance, according to their personality, according to what you see, you are guilty of sin, and the law condemns you as a lawbreaker. Sabi ko na, isa lang naman ang tunay at mahalaga at pangunahin, nangingibabaw at dapat magharing utos, yun ay magmahalan kayo. Pero kung ikaw, sinusuri, inuuri, kinikilatis mo ang tao, ayon lang sa iyong nakikita, nababatid, nauunawa, nagkakasala ka. At ikaw, ang siyang mapapatunayan nagkasala, ayon na rin sa iyong mga sariling panghuhusga sa iyong kapwa. Rejection, hatred, destruction of people's natural, inborn personalities result in conflict, in trouble, in failure, and frustration. Halos lahat ng giyera sa bahay ay dahil sa pag-reject natin sa isa't isa. Ang gusto niyang kainin na itlog, malasado. Ang gusto mo, sunog-sunog, tayang-tang. Di hayaan mo siya. Iisa po ang itlog O di siya lang kumain ngayon, ikaw bukas. Take turns. Kailangan lang meron kang method. Because we have to share the planet, we have to share the house, we have to share the dining table. We've got to learn to live with one another. Napaka-importante na tanggapin, imbes pasunurin mo sa'yo ang kapwa. Changing people instead of accepting and loving them as God's creation and design, as God's wonderful workmanship, cause grave sorrow and pain to all. Bakit may mga anak na naglalayas kasi hindi sila tinatanggap ng magulang o hindi nila tinatanggap ang magulang nila? Bakit mayroong mag-asawang naghihiwalay kasi hindi nila tinatanggap ang isa't isa o tumigil na silang tumanggap sa isa't isa? Bakit nagkakalayo ang magkakaibigan? Kasi hindi nila tinatanggap ang kanya-kanyang mga ugali, mga kostumbre, at pagkatao. We are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us, and when we are knocked down, we get up again. Mahaba ang kwento at salaysay ni Paul tungkol sa rejection. Ito ang mga tinutukoy niya. People reject him for his looks, for his ideas, for his teachings, for his methods. So Paul reflects on how it is to be rejected. Kaya magaling siya magturo on love. 1 Corinthians 13. Love. Kasi siya, naranasan niyang hindi ma-love. Alam niya ang pait, ang hapdi ng itinatakwil, ng itinatapon, ng itinitiwalag. At tayo man na nakaranas niyan, dalawa lang ang pwedeng reaksyon.
Itinakwil ka, hindi ka minahal, lalo na nung bata ka pa. So, gaganti ka sa mundo, itakwil mo uli lahat pag ikaw na yung matanda. Or, dahil alam mo kung paano masaktan, maitakwil, paano ma-reject, magiging mapagmahal ka na ngayon dahil ayaw mong maranasan ng iba yung dinanas mo. The same heat that melts the wax hardens the clay. The same sad experience can make you good or bad, can make you bitter or better. It is your choice. Ano ang gagawin mo sa mga pait na naranasan? Gaganti ka sa mundo o pipilitin mong iligtas sa maraming tao sa ganong pait by being good to them, by loving them, and by stopping and cutting the cycle of violence, the cycle of hatred, the cycle of unlove. Meron tayong kapangyarihan na gawin yun. Baguhin ang kapaligiran with the love of God. Kung may kapangyarihan na nakakapagpabago, yun ay pag-ibig. Not hatred. Not rejection. May mga tao naman, hindi lang sa iba ang nire-reject nila, pati sarili nila nire-reject nila. Yan ang mahirap. Because you have to live with yourself 24/7. Pag ikaw na mismo ang hindi tatanggap sa iyong sarili, sa iyong pagkatao, sa kung ano ka talaga, isang kapasusuling Isaiah 45:9-11, the Lord said, "You have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, 'Why did you make me this way? Where are the handles?' Children don't have the right to demand of their parents, 'What have you done to make us what we are?' I am the Lord, the Creator. Do you dare question me about what I have done?" Ginamit dito yung talinghaga ng palayok at doon sa gumagawa ng palayok. At ang Diyos ang gumagawa ng palayok at tayo mga tao ay palayok lamang. Alam niyo yung palayok, habang malambot pa yung puti, kahit anong gawin doon ng mamamalayok, gano'n na magiging korte niya. At sabi niya, kayong mga tao, nilikha ko lang kayo, wala kayong karapatan, tulad ng ang palayok ay walang karapatan na tanungin yung gumawa na, ba't mo ako ginawang ganito? Ba't wala akong tangkay? Ba't ganito korte ko? Akong gumawa sa inyo, ako ang Diyos, huwag kayong makipagtunggali sa akin. Tulad ng mga anak, wala silang karapatan na sabihin sa mga magulang nila, bakit kulot ang buhok ko? Ang laki-laki tuloy na nagagastos ko kare-reband. Ba't hindi ako matangkad? Hindi tuloy ako makasali sa Miss Philippines. Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? Sasabihin naman ng magulang nyo, bakit? Ako ba ganyan? Hindi ba ganyan din ako? Magkamukha nga tayo. Tinanong ko ba, lolo mo, bakit ako ganito? Walang karapatan ng anak na itanong sa magulang bakit siya ganon. Kasi yung magulang, hindi naman siya ang gumawa sa anak. Sabi niya, ako ang gumawa sa inyong lahat. Tanggapin niyo ang inyong mga sarili, tanggapin niyo ang inyong kapwa, o kung hindi, akong kalaban niyo, kasi ako ang creator. May reklamo ka? Anong laban mo? Marami mga anak, alam niyo, masama loob sa mga magulang. Bakit ako pinanganak na mahirap? Bakit kami ganito lang? Bakit di ako maputi? Abay, sinisisi yung lola kung bakit siya pango. Pango din naman yung lola. Huwag tayong makipagtunggali kung anong likas. Kasi you will find yourself fighting God. May nililikha ba ang Diyos na mali? Kung minsan mali sa tingin natin, sa mga panapanahon, lugar-lugar, maganda ang maputi. Pero sa mga bansa sa Africa, so yan, kadiri naman tong babaeng to, puti-puti. Sa kanila kasi maganda yung maitim eh. Kanya-kanya rin ang standard. Ano bang standard natin? Ano dapat ang lalaki? Ano dapat ang babae? Ano dapat ang ganito? Ano ang ganon? Usually, it is only shaped by our culture. It is shaped by our environment. And now, in these times, it is shaped by advertising. Yung kabobola sa atin, ang mga produkto ng pagpapatuwid ng buhok, you feel miserable tuloy pag kinky yung buhok mo. Mabuti nga pag kinky yung buhok mo, pag may pumasok na lamok, di na makakalipad uli. Wala na siyang magagambala. Pero ano ba ang standard? Inuuto tayo ng advertising kasi gusto nilang magtinda ng produkto nila. Susuriin natin, ano ba sa tingin mo talaga yung standard? Ano yung tama? Ano yung mali? Kasi ang Diyos walang nililikhang mali. Ang mga sibilisasyon, ang mga kabihasnan, meron ding standard. Ano dapat? Ganito dapat ang itsura mo, ganito dapat ang kilos mo. Pero, yun ba talaga ang standard ng Diyos? So, sa lagay, mali ang Diyos. Accept God's work.
accept God's will, accept others, and yourself. Romans 15:7, accept one another, then for the glory of God as Christ has accepted you. So kung gayon, tanggapin nyo ang isa't isa tulad ng tinatanggap kayo ng Diyos at ni Jesus. Keep changing for the good, yes. Keep changing for the better and the best version of your own real self. Hindi ibig sabihin hindi ka na mag-i-improve. Pero ang pwede mo lang improvein, yung likas na nasa iyo na, yung wala, hindi mo ma-improve yun. Yung wala, hindi mo pwedeng hanapin. But keep improving, but based only on your reality. Be the best version of your real self. Do not be the good version of someone else, because then you'll be a fake. Do not hurt others and yourself by insisting on becoming what you or what they were not designed nor created to be. Kung hindi likas, hindi mangyayari. Kung hindi ukol, sabi na matatanda, hindi bubukol. Mapapagod ka lang. Galatians 5:14-15, all the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves. Let us not destroy ourselves. Let us not destroy people we love and people who love us.